kaibigan, si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated, sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy! Dear friends, March 17, 2024. Napakabilis po talaga ng panahon, and today is a very special Sunday. It's a very special episode. I'm broadcasting from home and I'm joined in our station by Mr. Erwin Makatangay, our tech, Miss Micah Barcelona of our digital, and also Miss Michaela Valiao. I hope I pronounced that correctly. So, kumusta po mga kaibigan? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Alam niyo, sabi ni Helen Keller, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Nakakakita lang, di ba? Pero walang pangarap or walang maayos na pananaw. And so that is really what we're going to talk about today. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang ating topic is inspired by our guest for our Kwentong Panalo, Seeing with the Heart. Seeing with the Heart. Nakakakita tayo sa pamamagitan ng ating puso. So our episode today is entitled Seeing with the Heart, the inspiring story of Noel O. Galvez Jr. So mga kaibigan, in a while ay i-welcome na po natin siya dahil alam ko marami po siyang ibabahagi sa atin at marami po tayong matututunan. At sana ay bahaginan ninyo ako ng inyong kwento sa ating Facebook Live. I'm not seeing it yet. Well, I'll open it in a bit. And pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger or pwede rin po sa ating tawag dito sa ating Winner Ka Pinoy number na 0976 014 5041. Ulitin ko po 0976 014 5041. Ayan mga kaibigan, Seeing with the Heart, bahaginan nyo ako ng inyong kwento, i-encourage din natin yung ating guest. At mamaya-maya lang ay i-welcome na natin siya. Talagang siya ay isang example ng refuse to be ordinary human being. Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. At ang ating winner na guest ngayong tanghali ay si Teacher Noel O. Galvez Jr. He is a graduate of Bachelor in Elementary Education, major in Special Education or SPED at Skill Power Institute. Siya ay isang SPED teacher at the DepEd Antipolo. Siya rin ay isang article contributor ng Modern Teacher Magazine. At mga kaibigan, ito po ang talagang kinocongratulate natin siya. He is a 2023 awardee as one of the 10 Outstanding Guru Award by the JCI Manila. Siya rin ay isang curriculum writer for the learners with visual impairment. Ayan, at miyembro din siya ng maraming educational organizations. So let us all welcome Teacher Noel Galvez. Hi, Teacher Noel. Welcome. Hello, good morning po Miss Chris at sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga viewers natin. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you ulit. Natutuwa ako na pinaunlakan mo yung ating imbitasyon na magbahagi ng iyong kwentong panalo.
And dahil diyan, I want us to begin by, ikaw, ibahagi mo sa amin yung iyong kwento. Pinanganak ka na bang visually impaired? At tell us briefly kung ano yung kwento ng iyong, maiksing kwento ng iyong buhay muna. Opo. So, ayan po, no. I was born blind po. Kasi pinanganak po ako ng premature, no? And masasabi ko na nung yung pagkapanganak ko po ay pagkapanganak pa lang po sa akin ay miracle na po talaga kasi I'm only 6 months, no? And 25 days when my mother gave birth to me, no? And I'm only weighing 2.8 pounds at I was incubated po for 45 days. So doon pa lang po no makikita natin na grabe yung miracle na yung 6 months and 25 days na nabuhay na kasi po kung wala kung ano po kung hindi po di ba wala hindi niyo ako makakasama ngayong araw na ito. Oh. Wow. Thank you for that miracle, no? And thank you for sharing that na talagang miracle na 2.8 pounds. Ang gaan naman ng 2.8 pounds, parang mahigit 1 kilo ka lang. At 6 months and 25 days. Wow. Congratulations, well, on being our miracle today. Share with me kung kumusta naman yung mga magulang mo nung time na yon when they realized na you were born blind. Na actually po no medyo matagal nung dahil nga po na-incubator po ako. So hindi po ganong nasubaybayan yung talagang paglaki ko kasi po 'di ba nung kahit po kasi 6 months old na daw po ako, ang liit ko pa rin daw po noon. Okay. So may mga times po kasi na napapansin ng mother ko na nagre-react ako kapag binablock niya ng kamay na yung eye ko kapag tinatakpan niya no ng kamay na yung eyes ko at saka kapag sa mga rattle no doon po sa mga toys na mga with sound doon lang daw po ako nagre-respond. So talagang ano po inobserbahan nila tapos syempre po nung they found out that there's something wrong with my eyes lahat po, in fairness to my whole family, not only for my parents, but yung amin po mga lolo, lola, kahit lahat po buong angkan namin, masasabi ko na talagang ano po, no, nilaban po nila ako na that they hope, no, na umasa po sila na magkakaroon pa po ako ng vision that time. Okay. No, na yung sight baka ma-save pa. So I was operated po no for 3 times hanggang mula baby hanggang 3 years old. Pero hindi po mga naging successful yung mga operation na yon. But still, masasabi ko pa rin po na isa pa rin pong miracle kasi I still have a light perception. Kumbaga, yung pagiging blind ko po, hindi po total darkness yung aking nakikita. Nakakakita po, nakaka-recognize po ako or meron po akong perception ng lahat ng klase ng light. So, doon pa lang po, I'm so grateful na rin po na kahit wala po akong, hindi po ako nakakita ng figure, di ba, ng image. Kahit ngayon po alam niya ngayon na magkasama po tayo sa virtual interview na ito, Miss Chris, hindi ko kayo physically nakikita, no? But maswerte pa rin po ako kasi meron po akong liwanag na yung lahat ng klase ng ilaw po, yung like sa monitor ng computer, yung liwanag ng araw, ilaw ng mga sasakyan, yun po, nakikita ko po. Yung cause po ng aking blindness ka pala is retinopathy of prematurity. Okay. Dahil yun sa pagiging premature mo, yung retinopathy na yun. Opo. Okay. Alam mo, Teacher Noel, nanay din kasi ako. So, talagang, siguro kung ako yung nanay mo, I would be really, really proud of you na ganyan yung pananaw mo sa buhay, no? Na parang, you're so grateful. I mean, well, miracle pa rin, grateful ka pa rin na nabuhay ka despite the fact na you were born premature, at napakababa ng timbang mo, na incubate ka for 45 days.
Tapos ngayon, you are still grateful na nakakakita ka ng liwanag. Kahit hindi mo ako makita, you're still there. Well, hindi mo ako ma-imagine ko na itsura ko, but ikaw nakikita kita sa parang isip mo na, this is parang sobrang one way. Ako lang ang nakakakita sa'yo, pero mga kaibigan, sana po ay nakakapulutan natin ng inspirasyon. Pasensya ka na, Noel. Masakit yung lalamur. Meron akong bukol dito sa right side ko. So, pag medyo nag-ano ako, ibig sabihin lang noon na sumasakit yung throat ko, ah. So, na parang sana mga kaibigan, makapalutan natin ng inspirasyon si Teacher Noel na mula pagkabata, hindi naging madali ang buhay niya. Pero nangarap pa rin siya. At gusto kong ituloy mo ang kwento mo doon, Teacher Noel. Saan nagsimula yung pangarap mo na maging guro? Ayan po, no. So I'm so grateful and thankful, no, for ano po, first for my family din kasi po I grew up just like a typical child, no. Kung ano po yung ginagawa ng mga normal na yung mga nakakitang bata, yun po yung ipinaranas nila sa akin as well as our neighbors sa community, pati yung lahat po ng relative, no. So yun po yung pinagpapasalamat ko na ganun ka tinignan po nila yung magiging yung potential na magiging ako, hindi po yung aking limitations, no. So ayun po, pinag-aral po nila ako sa schools na merong mga special education, though noon po during that time yung mainstreaming ay napaka ano pa po noon, hindi pa po ganun ka-implement katulad unlike ngayon, no. Pero still, no, ayun po, nakapag-aral po ako sa isang government school na kung saan meron pong special education. Na-inspire din po kasi ako doon sa aking mga teacher, no, lalo na sa SPED. Na in spite of ang daming challenges na kinakaharap ng inclusion program, pero but still, nilaban nila kami hanggang makatapos kami na ang kasama po namin ay mga sighted or yung mga learners na mga nakakakita, na kami mga visually impaired na naka-include dun sa classes nila. So yun po, doon po nagsimula. Tsaka yun po, yung determination ng family ko na yun nga po, hindi nila hinayaan, no, na maging hindrance yung akin pong vision loss para po hindi nila ako bigyan ng magandang edukasyon na papiliin ko anong gusto kong course. Ayun po. Oo, oh, very nice. Wah! Alam mo, iyakin ako pero sana hindi ako umiyak sa entire interview natin talaga. I'm so touched. Alam mo yung sinabi mo na inilaban ka ng mga lolo mo, auntie mo, mga magulang mo, ganyan. Nakakatuwa yung ganong realization, no, na inilaban ka nila. Nagsimula sa pamilya mo talaga yung pag-asa na yon, na pinag-aral ka nila, 'di ba? Hindi nila tinignan yung limitasyon mo. At tama ka doon, tinignan nila kung ano yung iyong potential. Very beautiful lesson there. So mga kaibigan, na mga nakikinig ngayon, sana ay ma-inspire kayo sa ating sa kwento ng ating guest na sa topic natin ngayon, seeing with the heart, seeing with the heart. At makikita natin dito sa kwento ni Teacher Noel na yung tagumpay niya ay hindi niya tagumpay lamang. Tagumpay ito ng kanyang buong pamilya, kasama ng kanyang mga teachers na talaga ding sumama na ipaglaban yung kanilang inclusion initiatives, no? Mahirap siguro magkaroon ng kaklase na sighted tas ikaw hindi ka nakakakita, but I just cannot imagine that. Pero nagawa mo. So, bahaginan mo nga kami, Teacher Noel, ng mga experiences mo nung nag-aaral ka pa lang na parang sa tingin mo turning point sa buhay mo kahit mahirap pero hindi mo sinukuan yung pangarap mo. Ayun po, no? Naka-graduate naman po ako rin ng high school at saka doon na po, no, nung magka-college na ako, yun po siguro yung una doon sa mga challenge. Kasi hindi po yung school na pinagtapusan ko, yung talagang dream school ko. Nangyari po na syempre po yung mother ko, medyo nagkakaedad na rin ng mga panahon na yon. At saka ano po kasi, mula po kasi kinder hanggang high school, yung sacrifice po ng mother ko na ihatid ako from Antipolo to
Pasig at saka from Antipolo to Quezon City, hindi po yun madali, no? Na hatid sundo po ako araw-araw, kami dalawa magkasama, Mm-mm. no? Yun po yung malaki ko rin na pinagpapasalamat na tsinaga niya po yung aking formative years para po masustain yung aking high school or matapos ko yung aking high school. Tapos nung ano po, sabi niya, try mo na lang na mag-aral dito sa malapit sa atin, at least hindi na masyadong hirap si nanay, no, na maghatid sa'yo. Kasi, yun nga po, kasi actually gusto ko po talaga, ang dream school ko po talaga ay nasa Manila, no? Gusto ko Oo. pong experience din na mag-aral sa Manila ng education. Oo. Pero nakita ko po doon pa lang na yung gusto yung kahit ano po yung plan natin minsan. Mm. Though meron pong ibang plan si God para sa atin, ano po, mas maganda kung yun talaga yung susundin natin kasi mas alam niya kung ano yung mas makakabuti sa atin, no? Pero in spite of hindi man po yung school ko na dream school ko, na hanggang ngayon dream pa rin, yung aking pinag-aralan nung college. But still, no, naging grateful din naman po ako dun sa, syempre po, nung college, ako na lang. Mm-mm. Actually, binigyan naman po ako ng reasonable accommodation ng school kung gusto ko daw po na magkaroon ng guide, no, sa room. Oo. Pero sabi ko, mas okay naman na okay lang ako kahit wala na kasi meron naman po akong pwedeng gamitin, no, na netbook na meron siyang isang software na naka-download para po kung ano po yung ginagawa ko sa computer, babasahin niya na. Bali, meron pong screen reader yung ginagamit kong laptop. So, hindi po naging hadlang yung mga kapag may mga seat work or mga activities ng college, ayun po, para ako ay makatapos. Tsaka marami pong mga innovations na kailangan mong gawin na adjustments na dapat na ginagawa namin na visual impaired para maka-adapt together with our classmates who are all sighted, no? Na may times sa ano po na nag-exam ako sa faculty na one-on-one kami ng mga professors. So thankful din ako sa mga professor na napaka-accommodating during that time. Okay. Wow. Grabe, yung kwento mo talaga is a story of perseverance, no? It's really a story of determination. Pero gusto ko rin i-acknowledge nga talaga ang mama mo kasi yung araw-araw na inihatid ka niya, di ba? Malayo din ang Antipolo to Pasig at Antipolo to QC, ha? Pero yung Oo. kinaga niya, yung sinabi mo na formative years mo, napakahalaga po talaga ng role ng magulang para sa tagumpay ng kanyang anak. And so, kumusta naman ang mga magulang mo na Teacher Noel? Actually, pareho na po silang wala ngayon, pero ah, nagpapasalamat pa rin po ako sa kanila kasi though wala na sila ngayon, pero iniwan po nila ako ng maayos na yung aking kalagayan. Kumbaga, teacher, at least masasabi ko po ngayon na teacher na ako. Yung hindi na po ako magiging masasabi ko na hindi na po ako magiging burden sa family ko at sa ibang mga relatives ko. Ayun po, kasi actually dalawa lang din po kami, no? Dalawa lang po kami magkapatid din. Pero ayun po, kasama ko naman yung kapatid ko pero magkaiba na po yung aming tinitirahan ngayon. Okay, okay. Alright. Um, uh, Teacher ka na ba nung pumanaw yung mga magulang mo? Teacher na ba? Actually, nauna po yung father ko nung college po ako. Then, after ilang years po, mga ano po, year 2022, nung mawala po yung mother ko. Medyo, ngayon na lang din po, medyo bago-bago pa lang. Bago pa lang, yeah. That's like 2 years ago, no? During the pandemic, tama ba? Almost po. Almost, no? Yeah. Wow, grabe, nakaka-inspire talaga ang story mo. Natutuwa talaga ako na
In fact, balak talaga kitang imbitahin na nung walang nag-order ka ng libro ko, mga kaibigan, nakakatuwa. Hindi ko po alam pa ang kwento sa atin ni Teacher Noel. Nag-order siya ng libro ko akala ko parang political officer ka, no, sa profile picture mo dun sa Facebook mo. So, nag-order siya, ilang libro in-order mo na nga? Isa ba o dalawa? Nalimutan ko na. For my personal use po. Ano po, isa, no? Oo, so ano pa, nag-order po siya ng libro ko, ganyan. So, tuwa naman ako. Tapos doon lang po, nabahagi lang niya na, uy, SPED teacher siya. And natutuwa ako na talagang nangyari itong interview na to. At mga kaibigan, before we went on air kanina, nalaman ko na si Teacher Noel ay nakikinig na sa Winner Ka Pinoy mula nung ating starting year, nung 2013. So, 10 taon ka na pala namin kasama. So, Oo. Winner Ka Pinoy. Tell me, paano ka nagsimulang makinig ng Winner Ka Pinoy? At kung ano yung parang mga memorable moments mo habang nakikinig ka ng Winner Ka Pinoy? Actually, nung binabrowse ko lang yung station, yung talapihitan no, sa aking radyo. Kasi mahilig po talaga akong makinig ng radyo kapag wala po akong ginagawa. So, nagkataon po na natsyempohan ko itong Winner Ka Pinoy. Though, nakikinig naman din po ako dito sa DZXL, sa RMN, pero nung natsyempohan ko yung yung inyong pong program, sabi ko, ay, ang gaganda naman ng mga topic na dinidiscuss dito. Parang nai-inspire ako na, ayun po. Tapos, isa pong beses, meron po kayong question, no, how you would like to be remembered, no? Actually, naalala ko po yung sinagot ko na gusto ko maalala ako bilang isang teacher at bilang isang mabuting kapamilya. Yun po yung yun yung sinabi ko, pero hindi ko po in-include na ako ay visually impaired doon sa aking doon sa aking country. Yes. Tingin ko naaalala ko yan. Oh, okay. Nice. Nakakatuwa na we have such a long history. Isang dekada na. Alam mo, project ko yan this year or na matapos yung ating yung ating Winner Ka Pinoy na 10th anniversary edition supposedly. Pag na-print na yon, I'll give you a copy. Yeah, copies, plural. As a token of my gratitude to you at para maibigay mo dun sa mga tao who also were a part of your journey. Ayan. So, okay. So wait lang, dahil 5 years, no, so nung namatay ang mama mo, teacher ka na nun? Yes po. At least, natutuwa ako kasi at least na, alam mo yon na yung puso niya buong-buo at magaan dahil alam niya na iiwanan niya yung anak niya na natapos mo na yung yung kurso mo at nagtatrabaho ka na ng time na yan, no? Yes po, actually, pero yun nga po, no, yung pag-abot ko rin, no, dito sa akin kung saan po ako ngayon, hindi rin po ganun naging madali. Dahil sa totoo lang po, 2 beses po ako nag-failed sa board exam, no, na kung iisipin po natin, kung sa iba po, parang, actually, there comes a time na sabi ko, kung hindi sa akin yung itong pagtuturo, ano na lang kaya? Yun po yung medyo may mga panahon po na naiisip ko na mag-iba na lang ng career. Pero parang iniisip ko pa lang, parang hindi ko makita yung sarili ko dun sa kung ano yung ginagawa ko ngayon na bibitawan ko. Sabi ko kung titigil ako, sabi ko paano na lang yung mga taong naniniwala at nagtitiwala sa kakayahan ko. Pero may times po talaga na yung sa ikatlong times po na na nag-take ako ng board exam, talagang napaka-limited po. Sa totoo lang, hindi ko rin po sinabi sa mother ko at sa kapatid ko na magte-take ako ng test, no, during that time. Iilan lang po, no, mga 3-4 lang yung sinabihan ko para at least ma-frustrate man ako. Merong iilan na nakakaalam nung pinagdadaanan ko. Yung medyo ni-ready ko at sarili ko, hindi na rin po ako nag-post, no, sa aking social media kasi po dati bawat keyboard ko pinopost ko yung mula filing hanggang a day before the exam, pati pagre-review, pati po kasi yung mamasteral at saka yung re-review, yung pag-take ng board exam,
halos magkasabay din po yun kaya medyo yung pangatlong beses ko po magte-take ng board exam, medyo nag-hesitate ako. Sabi ko, kasi inuna ko pa yung masteral. Sabi ko, dapat pala nagre-review muna ako. Pero parang medyo, since nga po medyo nawalan ako ng hope, medyo kinalimutan ko pansamantala, parang isa o dalawang season ako na hindi nag-take ng board exam. Pero ayun po, noong 2018, no, finally, ibinigay niya siya sa akin ng hindi ko inaasahan na actually a day before the exam, nagko-comply pa ako ng mga requirements sa aking MA class. No? Nag-aaral po ako ngayon ng Master of Arts in Education, major in Special Education sa Iris, Manila. Ayan po. No? At pag galing ba po from traveling to Antipolo to my school, no, weekend, ako lang po mag-isa ang nagta-travel. So ayun po, no. Gusto ko lang din po maano sa ating mga mga listener na wala na pong imposible sa panahon ngayon as long as you are determined. Yeah, that's so beautiful. Oh, wow. So imagine no na ayan na, sinishare na yung pictures mo. Thank you so much, Micah. Sayang hindi mo nakikita. Yun lang yun siguro lang ang regret ko kasi ako na ito, thank you so much, Micah, for sharing yung photos ni Teacher Noel. Ayan, nakikita ko na. Sayang hindi mo makita. Pero sige na lang, imaginein mo na lang, ha? Pero sige, tell us, wow, ang bilis ng oras, pero alam ko na kulang yung oras natin para himay-himayin lahat ng mga challenges na naranasan mo, no? Yung mga hirap talaga. Pero suffice it to say na talagang nalagpasan mo lahat ng mga pagsubok na yon, and you had a very supportive family at maraming tao talaga na nandun para tulungan ka to reach your potential. So tell me, Yes. kumusta naman yung mga times may mga times ba na naranasan mo na parang I'm looking at your pictures now with your students. Was there ever a time na parang nahirapan ka? Kasi ako teacher din kasi ako eh. Ibang klaseng teacher nga lang kasi ang tuturuan ko mga company employees, ganyan, managers, ganito, ganon. So pareho lang tayong teacher. So ako nga nakakakita na eh. Nahihirapan pa ako minsan. Paano ka? How do you manage yung classroom mo na engage pa rin yung mga estudyante mo na naintindihan nila ituturo mo, tapos hindi mo sila nakikita, Teacher Noel, share. Ayan, so bilang isang teacher po, no, lalo na sa special education, kailangan mo talaga creative ka. Kailangan marami ka, dapat maging very interactive at saka lively po, no? Yung inyong klase para po sumunod sila. There comes a time na kailangan pong i-one-on-one ko sila para po maturo ko ng mabuti yung kung ano po yung lesson, no, na dapat na nilang makuha. Tsaka kasi po sa SPED po, kasi lalo na yung mga tinuturuan ko ngayon, nasa non-graded, no, sila po yung mga bata na preparation po for mainstreaming. No? Sila po yung nire-ready namin para pag okay na sila na ilagay sa regular class, i-include na rin po namin sila. At yung iba naman po sa kanila, sila po yung mga severe, no? Na yung mga hindi na talaga kaya doon sa regular setting. So ang mga tinuturo po doon yung mga mga functional skills. Pero dapat po, no, gayon pa man, kailangan po nating maging innovative, no? Para po, at saka dapat maging interactive po yung klase natin. Para po maibigay ko yung mga pangangailangan nila. At yun nga po, kung alam ko po na share dyan nyo, no? Yung mga merong isa dyan na meeting with the parent. Talaga, kailangan po yung yung collaboration between parent and the teacher. Dapat po maganda yung ating harmonious relationship para po mag-achieve po natin yung goal natin para sa ating mga learners po. Okay. That's good. So, mabuti na lang merong help na technology, no, to help you become more interactive. Sorry, nag-English ako. Nahihirapan yung aking Filipino ngayon. Pero, Teacher Noel, lahat ba ng mga estudyante mo sa SPED class mo, lahat sila visually impaired? Actually, hindi po lahat, meron po akong diverse po, no, ang aking klase.
No, Oo. meron po din na learners with autism, learners with intellectual disability, at saka yun nga po, learners with visual impairment. Pero doon po sa learners with visual impairment, marami pong klase yan. Meron po tayong low vision, meron po tayong learners with multiple disability, visually impaired with other other cases na taglay ng isang bata, no? At meron din po yung tinatawag namin typically na blind, yung ano lang po, yung sila po yung mga bata na nire-ready namin for inclusion Okay. at Okay. training. Okay. At awan po ng Diyos, no, sa pagiging SPED teacher ko, itong year na ito po, kung di lang din naabala ng pandemic, ito pong year na to, itong school year na to, nakapagpa-include po ako ng 2 learners sa kinder. No? Nakapag-include po ako ng 2 learners sa kinder. At ito pong year na ito, yung patapos na school year, meron po akong isang bata na from non-graded, mapupunta na po siya sa inclusion. So, very ano po yun, very success na sa amin. Actually, mapahawak yung mga sa mga severe nga po namin, maturuan lang po namin na yung bata na humawak man lang ng simpleng kutsara tinidor, very ano ka na, very good ka na bilang isang teacher. What more pa po kung from non-graded nalalagay mo po sa inclusion. So very ano po yun, very accomplished na sa amin bilang isang special education teacher po. Oo, very nice, very nice. So pag sinabi mo na non-graded to inclusion, kasama na siya sa grade level. Yun ang ibig sabihin nun? Po, mapupunta na po sila sa regular class. Hindi na po Oh. sila nakapulot sa PED. Yes, yes, yes. Oh, that's beautiful. Okay. Standby ka lang muna, Teacher Noel. Let's just do a time check. It's 11:31 in the morning. Tama ba? At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo na paborito ko rin, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. Maraming salamat po sa mga nanonood through our Facebook live stream. Mr. Vic Valparaiso, nahihirapan lang akong makita yung mga comments sa ngayon. So, but you can send me a message on Messenger. Mababasa ko po doon. Mr. Ed Manukdok, maraming salamat. At sino pa ba yung nag-message sa atin? Kasi baka mamaya hindi ko na mabasa. Si Miss Ermi Clemente, hello my dear, good morning as well. At saka si Sir Rolando De Leon. And welcome po sa lahat ng mga tagapakinig ng Winner Ka Pinoy. At kayo po na minsan hindi ko talaga nababati. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Yung mga kasama ang inyong mga radyo pag alas 11 na ng linggo, kayo na nanonood sa inyong Signal TV, kayo na nasa Grab, na nasasakyan ko minsan, and then you tell me, parang familiar yung boses mo. Tapos nalalaman ko na nadaanan nyo ang stasyon natin on a Sunday drive. Maraming salamat po talaga. Hindi nyo lang alam ko paano napapasaya ang aking puso. Sa mga kaibigan, ngayong tanghali na to is very special because we are giving tribute. We're giving tribute to somebody na hindi madali ang kanyang pinagsimulan. He was born blind. 3 beses siyang inoperahan up to the time na maging 3 years old siya. Pareho nang wala ang kanyang mga magulang. He was born premature pero ipinaglaban ang kanyang potential talaga. At ngayon, ang naririnig natin, ang nakikita natin on screen ng mga pictures niya, ito ay selebrasyon ng kanyang narating dahil hindi siya nagpapigil doon sa kanyang limitasyon. So we're going to welcome him back in a while. Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. At ang ating winner na guest that I'm really so grateful na kasama natin siya ngayon ay si Teacher Noel O. Galvez Jr. Siya ay isang SPED teacher sa DepEd Antipolo. Siya rin ay 2023 awardee ng 10 Outstanding Guru Award by JCI Manila. Welcome back, Teacher Noel. Ayan, hello po ulit. Yes. Okay, so let's continue our discussion, no? So, mga maliliit na panalo, para sa tingin namin siguro na hindi visually impaired,
pero na makagamit ng kutsara, tinidor. Pero para sa inyo na mga guro ng special education, ay malaking accomplishments na. Sige nga, mag-share ka pa nga ng mga success stories mo na up to your old age, maaalala mo as a SPED teacher. No, ayun po, no. Minsan din po kasi sa atin, 'di ba? Syempre, we ask for, no, we are in aspire, no, for to be promoted, to become a better person someday, no. Actually yan po, no, yung recently kasi po na-promote ako nitong 2023. Actually, masasabi ko po na yung 2023 ko ay marami man pong pinagdaanan yung aking year ng 2022. Pero dito sa 2023 na taon, parang dito naman biglang nag-boom, no? Yung ika nga po parang masasabi na matapos ang unos, meron ding mga matapos man ang unos, sisikat din ng matindi yung araw. At ito po yung na-experience ko no, nung 2023 na una po yung na-promote ako after several ranking na hindi ako yung na-promote. At yun na po, no, natuwa pa rin tayo na nabigyan tayo ng pagkakataon no, ng JCI no, na ma-recognize as one of the 10 outstanding guro award. Yeah. No, hindi po yun sa akin po napakalaking achievement yon kasi minsan akala ko parang wala nang nakaka-recognize na kasi po syempre sabi ko ang dami kong ginagawa pero hindi man kami nabibigyan hindi man ako nagpo-promote nung mga una kasi na po as the time go yun nga po right timing talaga no sa right timing yung dapat nating intayin para makamit natin hindi man doon sa time na gusto natin kasi actually po nung nagkasakit na yung mother ko gustong-gusto ko na rin po talaga mag-promote during that time para nga po mas patuloy ko pang mabigay no yung mga needs niya no hindi ko man talaga siya totally no 100% totally 100% at least maibigay ko man lang yung lahat ng mga needs niya no mga medical needs niya. Yes. Pero hindi po ganun na nangyari pero ayun po no binigay siya sa taon na hindi ko inaasahan no na sa taon na sabi ko kung ma-promote edi sige kung hindi edi hindi basta ako alam ko as long as I know that I'm doing my mission and as my job as a teacher kasi po hindi po biro no lalo na kung may mga hawak kami na mga yun po sinabi ko kanina na learner with multiple disability yung simple na lang po na pagpapaupo sa kanila mahirap ng paggawa. What more kung medyo na-pain mo pa yung ugali ng bata na laging dating nagtatantrums na ngayon napapaupo mo na yung attention span niya na dating sobrang iksi ngayon as the time goes by umaano na so very ano po yon actually napakababaw lang po ng kaligayahan namin na mga SPED teachers. Hindi yan mababaw kasi talagang para siguro parang ang reference doon is that parang kung iisipin pa pero it takes a lot of effort no Yes. and love and patience para magawa mo yan. Ang anong example ng multiple disability? Visually impaired, hearing impaired, ano? Meron po akong learner ngayon na visually impaired siya with autism. Oh, Tapos opo, so ganun po. Bali, okay. meron din po akong naging estudyante na visually impaired na non-verbal, kung baga hindi siya nakakapagsalita. Yeah. Pero nakakarinig naman po siya. Pero yung ginagamit ng gestures talaga ay more on sign, no? Sign, Okay. mga body language yung ginagamit niya. So talagang inaaral ko yun. May times talaga na kami dito sa SPED. Talagang minsan kami na yung nasasaktan ng bata. Hindi po kasi maiwasan yun na pag nagtatantrums na kami yung mga nabubugbog, ginagawa kaming punching bag ng mga ng ano namin, ng aming mga estudyante. Pero kasi dito sa SPED, ano po talagang masasabi mo na kung
magagawa mo yung lahat kahit mahirap basta meron kang big heart para sa iyong mga learners. Oh, that is so beautiful. That is so beautiful. Kaya nga, pinili ko talagang topic ngayong tanghali to celebrate you and to pay tribute to you, Teacher Noel Galvez Jr. is itong topic na seeing with the heart. Seeing with the heart talaga. Kasi iniisip ko nga na ako nga na wala akong impairment. I see, I hear. Nihirapan pa ako. So how much more, no? May mga times na nai-invite akong magbigay ng talk sa mga elementary students. Alam mo yon, ang topic na binibigay sa akin minsan is talk to them about mental health or hindi kaya stress management. Hirap pa ako nun ha. So gusto ko tang tanungin pala, sorry. Kung was there ever a time, ilang taon ka na yung ngayon, Teacher Noel? Bali 32 na po. 32 ka na. Oh, you're still very young. Okay. Sa 32 years of your life, was there ever a time na na-depress ka dahil sa kalagayan mo? Actually po, no, I never ask God, no, sa condition ko. Hindi ko, pero may mga pagkakataon lang po na nadidepress ako kapag hindi po maiiwasan na meron at merong magre-reject sa'yo because of your condition. Kasi minsan po, alam naman natin na hindi po lahat ng tao aware, no, sa kayang gawin, pwedeng gawin ng mga visually impaired. May times yun po, nare-reject ka na dahil sa kalagayan mo. Doon po, doon yung masasabi ko na yun yung nakakapag ano po sa akin dati, no? Pero ngayon at least kahit papaano ngayong masasabi ko po na ako ay professional teacher na, kahit paano masasabi ko na kaya ko na pong dalhin, no? Pero kung sa ano po, talagang hindi ko po talaga question, no? Okay. Kung bakit ako sa dinami-dami kasi naniniwala po ako na everything happens for a reason. At siguro po ito yung mission ko talaga na to inspire, no, people para makausap ko rin yung mga parent ng mga learners ko na wag silang mawalan ng pag-asa sa mga anak nila at saka sa ibang tao po, no. Actually kahit nga po sa mga passers-by, no, nakikilala ko sa daan na nag-aalok ng tulong o kaya minsan yung curious lang kung paano ko nakakapag-travel mag-isa. So actually ano po, I really love talking to people po kasi doon po pumapasok doon ko na-i-inject yung awareness, yung advocacy ko na awareness na para maipakita ko na hindi lang basta ay blind ka, ito lang yung pwede mong gawin. Ay blind ka, ganyan lang yung dapat. Ay blind ka, nasa bahay ka lang. Hindi po dapat ganoon. Yeah. Wow, so beautiful. Ang dami. Mga kaibigan, hindi ko na po isa-summarize yung mga sinasabi sa atin ni Teacher Noel, pero tingin ko naman napupulot nyo yung mga magagandang inspirasyon doon at aral because we're running out of time. Pero ikaw, sa karanasan mo, nakakatuwa, no? Kasi may mga ibang tao minsan magalusan lang, madapa lang, or kung anong pinagdadaan ng konti, kini-question na, no? Bakit ako? Why me, God? Ganyan. Pero ikaw, pinakita mo sa amin na kahit gaano kahirap yung pinagmulan mo at hindi naman naging madali talaga ang buhay mo bago ka makarating sa kung nasan ka ngayon. Pero still, hindi mo kinwestiyon yung creator natin, no? And you still believe there must be a reason for this. This is aligned with my mission. So, naranasan mo rin ba yung kindness ng mga strangers? I mean, nyari, nagbabiyahe ka kamong mag-isa mo lang, syempre, may tungkod ka ba pag ganun? Yes po, no, gumagamit po ako ng white cane, no. Cane po ang tawag sa ng visually impaired, no. Bali ano po, yung cane po ay hand extension, no, ng visually impaired. Ito po yung nagsisilbi naming gabay. Pero yun po, marami rin naman po na tumutulong na nagtatanong kung patawid ba ako or saan ba ako. Marami naman pong tumutulong talaga ng mga ibang tao. Though meron din naman na bakit dapat hindi ka na lumalabas ng bahay, mga gano'n. Pero Di ka na nakakita, lumalabas ka pa, parang gano'n. Itong bulag na to, meron po talagang gano'n, no? Itong blind na to, lumalabas ng bahay, hindi na nga nakakita, dapat nandiyan lang yan sa bahay niya. Gano'n po. So sabi ko nga sa kanya, ay, excuse me po, kasi kung hindi po ako lalabas ng bahay, hindi ko po magagampanan yung mission ko na dapat ko pong gawin ngayong araw na to. That's true. Alam mo, ang napakaganda talaga ng disposition mo, ng spirit mo,
I'm just so inspired by your story. Natutuwa ako na ang Winner Ka Pinoy, ang DZXL 558, is a home to your story na it will be there. Alam mo yan, for the many, many years to come para ma-inspire ang mga kagaya mong guro na visually impaired or not, yung mga estudyante mo ngayon na malay mo nangangarap na maging kagaya mo din. Ikaw lang ba ang visually impaired na awardee ng Guro Award ng JCI Manila? Yes po, no, it so happen na ako lang po yung nag-iisa na person with disability na nasama no doon po sa Okay. award po na I'm so na-recognize happy. ng DTI. So congratulations for that. Congratulations for that. And thank you so much, JCI Manila, for choosing, Teacher Noel Galvez Jr. As one of your awardees. Nakakatuwa. Meantime, standby ka ulit ha, Teacher Noel. I'm just going to play a very beautiful song. At ito ay, rin to? Paano ko ba sasabihin sa'yo to? Nakalimutan ko palang i-share yung nakalimutan ko palang i-share kanina yung aking audio. So, anyway, wait lang. I'm going to share a very beautiful song at ito ay para sa'yo to celebrate you. At mga kaibigan, sana na nakapulutan nyo ng maraming inspirasyon yung kwento sa atin ni Teacher Noel Galvez Jr., a DepEd teacher. I'm going to play for you this very beautiful song, Ang Galing Mo, Bayaning Pilipino. Noon munting pangarap, naabot kahit mahirap. Sa pagsisikap, ang karangal ay natanggap. Ang king katalinuhan, linis ng kalooban, naging puhunan tungo sa kaunlaran. Ang galing-galing bayaning Pilipino, handang lumaban sa hamon ng mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas loob, Pilipino. Sa husay mo't talino, walang di sasaludo, tapat sa tungkuling marangal ang pagkatao. Bayani kang kakila, sa Diyos ay may tiwala, likas sa puso ang pagtulong sa kapwa. Ang galing-galing bayaning Pilipino, handang lumaban sa hamon ng mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas noo, Pilipino.
Ang Galing Mo, Bayaning Pilipino by Reuben Lorente. This is such a beautiful, inspiring song na babagay ngayon because we pay tribute to Teacher Noel Galvez Jr., isang SPED teacher at DepEd Antipolo at siya rin ay isang 2023 awardee ng 10 Outstanding Guru Award by JCI Manila. So tayo po ay talagang lubos na nagpapasalamat at nagagalak na inorasan tayo ngayon ni Teacher Noel. Welcome back, Teacher Noel. Ayan, hello po. Ayan, okay. Nako, ang bilis talaga ng oras. Sabi ko sa'yo, I'll devote to you the entire hour. Isang pasasalamat sa'yo. So if there's one thing na mensahe mo sa mga magulang na minsan, yun nga, kagaya ng sinabi mo kanina, no, yung mga tao na nakakakita sa'yo sa kalye, tas ba't ba kasi lumalabas pa? Alam na hindi siya nakakakita. Yung ganun ba? Yung ganung attitude, paano mo ba bibigyang liwanag yung kaisipan ng marami na hindi nakakakita ang kanilang anak ay wala na siyang potential, di ba? Speak to them. Ayan, no, para po sa mga parent or not only for the parent but sa iba pa po, no, na merong mga visually impaired na mga kamag-anak, mga kakilala, wag po kayong matakot, no, na i-expose sila sa real world, no. Kailangan po na ma-experience nila kung paano po mabuhay ng naaayon dito sa mundo natin, kung paano po yung typical na dapat po maranasan nilang mabuhay gaya ng typical na katulad din po ng nakakakita. Pero yun nga lang po, meron lang po tayong mga kailangang gawin para po, no, maihanda sila at maging independent po sa kanilang future. So wag po kayong matakot na sila po ay ilabas. Hayaan niyo po silang mag-explore at matuto sa kung ano yung mga dapat po nilang gawin. Okay. Beautiful, beautiful. Thank you. Oo nga kasi parang siguro minsan kung ako nilalagay ko yung sarili ko sa lugar ng isang magulang, baka ang pakiramdam nila, pinoprotect nila yung anak nila from danger or pain kapag hindi nila pinalalabas dahil nga meron silang impairment. No? So siguro yun minsan ang kaisipan siguro na dapat baguhin na hindi ko mo lumabas ka tas di ka nakakakita, that you will be automatically be endangered, no? Yes po, kasi mas mahirap din po, Miss Chris, no, na maiwan sila, no, yung mga bata na mas mahirap po na maiwan sila ng mga magulang na hindi independent or nang nakatatanda sa kanila kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon malakas sila at masasamahan nila yung kanilang mga anak or guardian na visually impaired, or not only for the visually impaired but for the entire learners with or person with disability. So wag po silang matakot, no, i-expose nila at turuan po na maging independent. Yes, very, very well said. Very, very well said. Alam mo, nakakatuwa kasi inspirasyon ka ng mga estudyante mo, inspirasyon ka rin ng mga magulang na nakakinig sa atin ngayon, inspirasyon ka rin ng mga fellow teachers mo at yung mga ibang guro pa all over the Philippines. And really, napakahalaga na you see with your heart, no? If you cannot see with your eyes, you see really with your heart, you see with your love. Because ganun talaga ang gawain ng isang guro, no? We teach with love. Kasi pag walang pagmamahal sa pagtuturo, we will not be able to do our mission really well. Now, Teacher Noel, dumating na tayo sa punto na kailangan ko nang itanong sa iyo to. If you could teach the world one thing mula sa karanasan mo for 32 years of being alive, if kung meron kang isang bagay na pwedeng ituro sa buong mundo that will make the world a better place, what would it be? Ang gusto ko lang pong i-ano sa lahat, no, nauna, follow your heart at magkaroon ka ng dream at will sa buhay na hindi dapat maging hindrance kung ano yung kondisyon mo o kalagayan mo, ano man yung estado mo o pinagdadaanan mo para wala kang marating. Kung ano yung desire ng puso mo, mangarap ka, abutin mo yung pangarap mo. Though sa pag-abot mo, hindi madali, pero makakarating ka rin kung ano yung gusto mo. Basta maging determinado ka lang at huwag ka mawawalan ng pag-asa. Kasi lahat ng bagay may pag-asa. Indeed. So beautifully said.
Pati yung manok diyan nag-a-agree sa'yo. Oh, 'di ba? Sabi niya, "Yes, I agree." Ako ay lubos na nagpapasalamat sa'yo sa oras mo, and I will you stay in touch with me, ha? You stay in touch. I will stay in touch with you. And salamat sa thank you for blessing Winner Ka Pinoy with your story. Sana ay maraming tao pa ang makarinig ng iyong kwento at maraming tao pa ang ma-inspire na mangarap at taasan ang kanilang pangarap. And I wish you success with your master's degree. Kailan ka ba matatapos doon sa masteral mo? Thesis na po. Thesis ka na. Wow, look at that. Look at that. Okay, so I wish you all the best and thank you din dyan sa cousin mo who assisted you today. So, magpapaalam na kami muna sa'yo, ha, Teacher Noel? Magpaalam ka na rin sa ating mga tagapakinig. Yan, maraming salamat po, no, Winner Ka Pinoy, for having me and for listening to my humble story. I hope that I could share something today. At sana sa lahat po ng tagapakinig, maraming salamat po sa pakigsama niyo sa amin. At yun po, thank you, Winner Ka Pinoy. Thank you, Miss Chris. You're very welcome. You're very welcome. Thank you also, ha? And God bless you always. God bless you always. Ayan mga kaibigan, kapanayam lamang natin ngayon lamang si Teacher Noel O. Galvez Jr. He's a graduate of Bachelor in Elementary Education, major in Special Education. At siya ay isang DepEd teacher, SPED teacher sa DepEd Antipolo. Ayan, so sobrang napakaganda po ng ating kapanayam sa kanya. At panahon na po para magpaalam, and I want to inspire you all with this very beautiful song. At talaga naman, sana ay naantig ang inyong damdamin na mas mangarap pa. Isipin natin na kung kaya ni Sir Noel, 'di ba, makakaya ko rin. Makakaya ko rin. So, Winner Ka Pinoy by Mr. Ariel. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Mahuna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan, kaya nang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy. Gumagaan lahat ng mga problema, kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy. Winner Ka Pinoy, merong message dito from Vicky Clemena. Kahanga-hanga talaga si Teacher Noel. Survivor at determinado talaga siya sa buhay. Congratulations. There we go, Teacher Noel. Larangan, bawat Pinoy may galing, may kakayahan. And another message from Floren Laroco ng Rizal, Nueva Ecija. May swerteng nakalaan sa taong may mabuting kalooban. That's also for you, Teacher. Tayo'y magtulungan. Winner Ka Pinoy, 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 Winner Ka Pinoy. Winner ka, Pinoy! Winner ka! Sabi nga, when you look with your eyes, you see things as they are. But when you look with your heart, you see things as they could be.
So I hope you always also see with your heart. Thank you so much, Mr. Erwin Makatangay, Miss Maika Barcelona, and Miss Michaela Valiao. Mga kaibigan, sabayan nyo na po ako. Sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka. Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka! Pinoy!